Matapos mawalan ng asawa dahil sa isang aksidente, biglang nag-asawa muli ang lalaki makalipas lamang ang isang linggo. Anong katotohanan kaya ang nakabaon sa likod ng ngiti ng taong nabubuhay at sa libingan ng yumaong mahal? Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumabalot sa sinaunang bahay ni Tatay Reynaldo, isang lalaking nabuhay sa loob ng 60 tag-init. Ang tirik na araw ng Hulyo sa Manila ay nag-aapoy, sinusunog ang bawat dahon ng damo sa bakuran. Ang matinding sikat ng araw ay tumatagos sa sirang bintana. Ngunit hindi nito maitaboy ang malungkot at mabigat na kapaligiran sa loob. Dito, isang malalim na kalungkutan ang pumapaloob na sumisira sa bawat sulok ng mga dingding. Ang masayang tawanan ng mga apo, ang masayang huni ng umaga kapag gumising si Nanay Elena, ang kanyang asawa, upang maghanda ng pagkain para sa buong pamilya. Lahat ay alaala na lang ng isang malayong nakaraan. Ang bakuran ay walang mga batang naglalaro na nagtatawagan ng may tuwa. Ngayon, lahat ay nababalot sa isang espasyo ng kalungkutan. Kung saan bawat bagay ay tila tahimik na umiiyak para sa isang hindi masabi na pagkawala. Hindi gumagalaw si Tatay Reynaldo sa tabi ng lumang kahoy na mesa. Nanginginig ang kanyang payat na kamay sa malamig na tasa ng tsaa. Walang buhay siyang nakatingin sa labas ng bintana. Kung saan ang mainit na araw ng tag-init ay lalo pang nagpapahirap sa sakit sa kanyang puso. Tumingin siya sa walang laman na sofa sa sala, kung saan dating nakaupo si Maria. Ang kanyang mabait na manugang. Ang upuan ay ngayon ay isang masakit na paalala ng isang hindi mababayarang pagkawala. Nagbago ang lahat mula nang umalis si Maria. Si Maria, ang kaisa-isang manugang sa pamilya, ay biglang nawalan ng buhay sa isang trahedyang aksidente sa sasakyan. Siya ay isang mabait, tapat, at laging inuuna ang pamilya ng kanyang asawa. Mula nang ikasal siya kay Marco, ang anak ni Tatay Reynaldo, si Maria ay naging tulay na nagpapanatili sa pagkakaisa ng buong pamilya. Ang kanyang pagmamahal kina Tatay Reynaldo, Nanay Elena, at sa mga kapatid ng kanyang asawa ay malalim at walang anumang lamat. Ngunit pagkatapos, isang biglaang aksidente ang bumawi sa lahat. Umalis si Maria. Nag-iwan ng isang walang pag-asa na kawalan at walang hanggang sakit. Walang sinuman sa pamilya ang nakaisip na darating ang trahedya ng mabilis at brutal. Sa simula si Marco, ang anak ni Tatay Reynaldo, ay lumubog sa matinding kalungkutan. Walang sinuman ang makakaintindi sa paghihirap na dinadala niya. Sinubukan ng buong pamilya na aliwin at bigyan ng lakas si Marco upang malampasan ang malaking pagkawala. Ngunit isang linggo lang pagkatapos ng pagkamatay ni Maria, isang panibagong pagkabigla ang dumating na mas mapait pa sa orihinal na sakit, biglang inanunsyo ni Marco na magpapakasal siya ulit. Nabigla si Nanay Elena, ang ina ni Marco. Hindi niya at ng buong pamilya matanggap ang pagmamadali ng kanyang anak na kalimutan ang sakit upang pumasok sa isang bagong kasal ng ganoon kabilis. Kakalibing pa lang ng kanyang manugang. Hindi niya binibigyan ang sarili ng oras para magdalamhati kundi inilulubog ang sarili sa trabaho at nagmamadaling naghahanap ng bagong buhay. Sa paningin ni Nanay Elena, ang pagmamadaling iyon ay parang isang manipis na panakip na nagtatago ng isang bagay na hindi malinaw at hindi totoo. Paano niya makakalimutan ang kanyang namatay na asawa ng ganoon kadali? Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang puso ay lumitaw ang isang pakiramdam ng pagiging balisa, isang pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. May naramdaman din kakaiba si Tatay Reynaldo. Kahit na sinubukan niyang tanggapin na kailangang magpatuloy si Marco sa buhay, hindi niya maintindihan ang malamig na saloobin ng kanyang anak sa pagkamatay ni Maria. Naramdaman niyang mayroong hindi tama, na parang isang madilim na lihim ang itinatago. Hindi ito isang normal na reaksyon. Isang araw, nang hindi na niya kayang tiisin, nagpa siya si Nanay Elena na tanungin si Marco ulit. Pumasok siya sa silid ng anak, tumayo sa harap ng bintana at tumingin sa madilim na kalangitan. At nagsalita ng may nanginginig na tinig na puno ng pag-aalala, "Marco, sigurado ka na ba na handa ka na para sa bagong buhay na ito? Hindi ka ba nagsisisi na nagmamadali ka? Ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa nakaraan. Wala na si Maria, hindi ako maaaring malungkot ng matagal." Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagpagaan sa kanyang mga pagdududa. Patuloy siyang nagtanong sa sarili, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Maria at Marco bago siya namatay? Bakit nagbago si Marco ng ganoon kabilis? Baka may itinago si Maria na hindi niya alam. O mayroong gumagamit sa sakit ng kanyang anak.
upang mabilis na punan ang puwang na iniwan ni Maria. Hindi makatulog si Nanay Elena. Bawat gabi, lumalaki ang kanyang mga pagdududa. Nakaramdam siya ng isang bagay na kaduda-duda sa mga kilos ng kanyang anak, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Kaya, nagpasya siyang siya mismo ang maghahanap sa katotohanan. Hindi maaaring simple lang ang lahat sa kung ano ang nakikita sa labas. Kailangan niyang alamin pa ang tungkol kay Maria, kay Marco, at sa mga tao sa paligid nila. Isang nakakatakot na katotohanan ang naghihintay, ngunit kailangan niya itong harapin. Nagpaikot-ikot ang mga tanong sa isip ni Nanay Elena. Mula nang umalis si Maria, nagbago ang lahat sa pamilyang ito. Ang katotohanan ba ay ang inaasahan niya o magiging mga sakit at sugat lang na hindi na maibabalik? Ano ang dapat niyang gawin upang mailigtas ang kanyang anak? O kahit man lang tulungan siyang harapin ang katotohanan na hindi niya alam? Hindi nakatulog si Nanay Elena buong magdamag. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang manugang ay naroon pa rin. Ngunit isang panibagong pag-aalala ang lumalaki sa kanyang puso. Ang kanyang anak, si Marco, ay tila hindi malungkot, walang anumang palatandaan na naghihirap siya sa sakit ng pagkawala ng asawa. Bukod pa rito, naging mas kakaiba ang sitwasyon nang agad na nagpasya si Marco na magpakasal ulit pagkatapos lang ng isang linggo, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Nanay Elena. Nangyari ang lahat ng masyadong mabilis, walang anumang pagdadalamhati o reaksyon na akma sa malaking pagkawala na dapat maranasan ng isang tao. Kinabukasan, nagpasya si Nanay Elena na hindi na lang upo at mag-aalala. Kailangan kong malaman ang katotohanan, naisip niya sa sarili at nagpasya siyang mag-imbestiga mag-isa. Kahit na alam niyang ito ay magiging isang mahirap at masakit na paglalakbay. Hindi niya sinabi sa sinuman ang kanyang desisyon. Sa paningin ng lahat, siya ay isang mabait, mahinahon na ina, na laging nag-aalala para sa kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang may humadlang sa lumalaking pagdududa sa kanyang puso. Laging ipinagmamalaki niya si Marco. Ngunit ang mabilis na pagpapakasal na ito ay nagpapaisip sa kanya. Mayroong isang bagay na itinatago at hindi niya maaaring hayaan na malinlang pa ang kanyang anak. Isang maagang umaga, habang abala si Marco at ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na kasal, nagdahilan si Nanay Elena na bibisitahin niya ang malalayong Ang sementeryo ay nasa isang tahimik na labas ng bayan, ang huling hantungan ng mga tao sa nayon. Hindi ito masikip, mayroon lamang ilang mga libingan at kakaunting tao ang dumadaan. Hindi niya maiwasang maalala ang araw na inilibing si Maria dito. Sobrang iyak ng buong pamilya. Nang araw na yon, si Tatay Reynaldo, ang kanyang asawa, ay yumakap lang sa kanya at tahimik na tumayo sa harap ng libingan ni Maria. Wala silang sinabi dahil hindi sila makapagsalita. Ipinark ni Nanay Elena ang kotse ng medyo malayo sa libingan at lumabas. Tumayo siya doon at tumingin-tingin, bumalot sa kanyang puso ang isang mabigat na pakiramdam. Ang paligid ay tila sumasalamin sa kalungkutan sa kanyang puso. Masyadong biglaan, masyadong mabilis ang pagkamatay ni Maria, walang sinuman ang nakapaghanda. Hindi niya maalala ang mga huling araw ni Maria. Tila malusog si Maria, laging nag-aalaga sa kanyang asawa, nag-aalaga sa pamilya. Hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa anumang kahirapan o paghihirap. Kaya bakit dumating ang kamatayan ng ganoon kabilis? Nang lumapit si Nanay Elena sa libingan ni Maria, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya na parang mayroong hindi tama. Tahimik siyang tumayo at tumingin sa lapida ni Maria at bigla siyang napansin ang isang kakaibang bakas. Isang lugar ng lupa na bagong nahukay, ngunit hindi dahil sa may bagong inilibing kundi dahil sa mga palatandaan ng kaguluhan. Ang mga marka mula sa pala. Ang mga kamay na nagmamadaling nagtrabaho dito. Nagulat at naguluhan siya, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Malinaw na inilibing si Maria ng maingat. Ngunit bakit mayroong mga palatandaan ng kaguluhan? Hindi na siya maaaring mag-atubili pa, nagpasya siyang alamin pa, ngunit kailangang maging maingat siya. Kung mayroong nagtatrabaho dito, hindi niya maaaring ipaalam sa taong iyon na nag-imbestiga siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa paligid ng sementeryo, ang kanyang mga mata ay sumisipat sa bawat libingan, puno ng pag-aalala. Pagkatapos, nakita niya ang isang anino na pumasok sa lugar ng libingan ni Maria. Ito ay isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket, may mahabang buhok. Hindi niya nakilala ang taong ito.
Ngunit ang tingin nito ay puno ng pagmamadali, na parang gusto niyang iwasan ang atensyon ng sinuman. Lumapit ang lalaking ito sa libingan ni Maria at mula sa kanyang kinatatayuan. Narinig niya ang mga bulong, ngunit masyadong mahina ang boses nito, hindi niya ito marinig ng malinaw. Nagtanong siya sa sarili kung ang lalaking ito ay isa sa mga taong kasangkot sa isang bagay na may kaugnayan kay Maria. Alam ba ng lalaking ito ang isang bagay na hindi niya alam? Nang puno ng pagdududa, nagpa siyang gumawa ng isang matapang na bagay. Hindi siya naglakas loob na lumapit sa lalaking iyon. Ngunit bumalik siya sa kanyang kotse at tahimik na sinundan ito mula sa malayo. Ayaw niyang mapansin siya ng lalaki, ngunit mayroong isang pakiramdam na nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Nang umalis ang lalaking iyon sa sementeryo, nagpa siya si Nanay Elena na patuloy na sundan ito. Gusto niyang malaman kung saan ito pupunta at kung ano ang gagawin nito. Pagkatapos ng matagal na tahimik na pagsunod, nakita niya ang lalaking ito na pumasok sa isang maliit, lumang bahay sa isang tahimik na eskinita. Hindi makalimutan ni Nanay Elena ang kaba sa kanyang puso ng oras na iyon. Nang gabing iyon din, nagpa siyang alamin ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, nang nakatulog na si Marco at ang lahat, nagmaneho siyang muli sa labas. Hindi niya sinabi sa sinuman, ayaw niyang may makaalam sa kanyang ginagawa. Nagmaneho siya papunta sa bahay na pinasukan ng lalaking iyon. Pagdating niya, nakita niyang bukas ang pinto ng bahay. Hindi napigilan ni Nanay Elena ang kanyang kuryusidad, nagpa siyang pumasok sa loob. Tumayo siya doon, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Si Maria. Ang kanyang manugang, na namatay sa isang aksidente sa sasakyan 1 linggo pa lang ang nakalipas, ay nakatayo sa harap niya, buhay, walang anumang palatandaan ng kamatayan. Samantala, ang lalaking iyon, ang sinundan niya mula sa sementeryo, ay nakikipag-usap kay Maria ng malapit, na parang matagal na silang magkakilala. Tumayo si Nanay Elena na parang estatwa. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi maintindihan ang lahat. Maria, bulong niya, nanginginig ang boses, hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanyang manugang. Na ngayon ay nakatayo sa harap niya ng may mahinahon na ngiti, ngunit isang ngiti na hindi niya kailanman nakita. Lumingon si Maria kay Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay walang anumang takot o pag-aalala, sa kabaliktaran, tila naghanda na siya para sa sitwasyong ito noon pa man. Mahinahon na umiti si Maria at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nanay, alam kong darating kayo. Sabi ni Maria, ang kanyang boses ay walang anumang pag-aalala o takot, na parang lahat ay pinlano na. Hindi gumagalaw si Nanay Elena, hindi makapagsalita. Ang kanyang manugang, ang inilibing niya, ay lumabas sa harap niya, na parang walang nangyari. Talagang hindi niya ito maintindihan. Ikaw hindi ka patay? Nanginginig na tanong ni Nanay Elena. Mahinahon na tumango si Maria. Hindi ako patay, Nanay, ngunit kailangan kong gawin iyon upang protektahan ang lahat. Ang sagot ni Maria ay lalo pang nagpagulo kay Nanay Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Maria, bakit kailangan niyang magpanggap na patay at bakit kailangan niyang protektahan ang sinuman. Ito ay lalong nagparamdam kay Nanay Elena ng isang malabong takot. Isang katotohanan ang dahan-dahang lumalabas, ngunit hindi pa niya maalis ang buong kurtina ng misteryo. Hindi ko maintindihan. Maria. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magpanggap na patay. Bakit hindi mo sinabi sa akin, sa buong pamilya? Nagsalita si Nanay Elena ng may nanginginig na boses. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Pinasakit mo ang puso ng lahat, namuhay sa walang hanggang kalungkutan. Alam mo ba? Yumuko si Maria, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nanay, patawad. Ayokong maghirap kayo ng ganoon, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. May mga bagay na hindi ko maaaring sabihin sa ngayon. Tumingin si Nanay Elena kay Maria nang may naguguluhan na tingin. Habang ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Ano ba talaga ang tinatago ni Maria at bakit niya ginawa ito? Ang lalaking nakatayo sa tabi ni Maria ay matyagang tumingin kay Nanay Elena. Nanay Elena. Nagsalita siya, ang kanyang boses ay malalim at mahinahon. Alam kong hindi ninyo maintindihan ang nangyayari, ngunit ang lahat ay ipapaliwanag sa maikling panahon. Pakinggan niyo si Maria. Lumingon si Nanay Elena sa lalaking iyon. Puno ng pagdududa ang kanyang puso. Sino ka? Bakit mo tinutulungan si Maria na itago ang katotohanan?
Hindi napigilan ni Nanay Elena ang kanyang galit, sobrang malayo na ang nangyari. Hindi mo maaaring hayaan na magpatuloy ang lahat ng ganito. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa aking anak, si Marco, kapag nalaman niya ang katotohanan? Bumuntong hininga ang lalaki. Alam ko. Nanay, ngunit hindi ang lahat ay tulad ng iniisip niyo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang gawin yon ni Maria, upang protektahan ang pamilya at upang walang masaktan. Tumingin si Maria kay Nanay Elena muli at mahinahon na nagsalita, Nanay, ayokong saktan kayo, ngunit may mga bagay na kailangan kong gawin upang protektahan ang lahat, lalo na si Marco. Hindi na napigilan ni Nanay Elena, bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ano ang nangyari sa kanyang manugang. Bakit kailangan niyang gawin ang isang ganoon kalaking bagay? Linlangin ang lahat sa pamilya. Hindi siya maaaring umupo lang at makinig sa mga salitang ito nang hindi alam ang katotohanan. Nakita ni Maria na sobrang nasasaktan si Nanay Elena, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay, mahinahon na sinabi, Nanay, hindi niyo maaaring malaman ang lahat sa ngayon. Ngunit kailangan niyong magtiwala sa akin. Sasabihin ko sa inyo, ngunit hindi sa ngayon. Kailangan kong gawin ang ilang mga bagay upang matiyak na walang masaktan. Tumingin si Nanay Elena kay Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang gagawin mo? Paano ako magtitiwala sa iyo kapag nasaktan mo na ang lahat ng ganoon? Mahinang kinagat ni Maria ang kanyang labi, hindi niya alam kung saan magsisimula. Alam niyang hindi agad maintindihan ni Nanay Elena, ngunit hindi rin niya maaaring itago ang lahat ng matagal. Ang totoo ay hindi namatay si Maria sa aksidente, ang lahat ay isang drama na kailangan niyang gawin. Ang kanyang layunin ay hindi saktan ang pamilya kundi protektahan si Marco. Upang protektahan siya mula sa mga balak na hindi niya maaaring hayaan na masangkot siya. Huminga ng malalim si Maria at nagpatuloy, Nanay, alam kong nagmamadali ako sa lahat ng bagay. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na mabuhay si Marco sa ilalim ng banta ng isang lihim na puwersa. Napagtanto ko na ang aking pagkamatay ay bahagi lang ng isang malaking plano at ang ginagawa ko ay para lang protektahan si Marco upang hindi siya madamay sa mga taong humahabol sa kanya. Lumipas ang buong gabi na parang isang bangungot habang ang lahat sa isip ni Nanay Elena ay patuloy na umiikot. Ang manugang niyang si Maria na nakita niya ay hindi maaaring ang patay. At ang sinabi ni Maria ay nagpagulat sa kanya. Lihim na puwersa na tinutukoy ni Maria, ano yon? Bakit kailangang gawin ng kanyang manugang ang mga bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ngunit higit sa lahat, nagsimula siyang makaramdam ng isang panganib na nagbabanta sa paligid ng kanilang pamilya. Ang malakas na ulan kagabi ay nanatili pa rin sa lupa. Ang mga daan ay tahimik na parang kailanman. Hindi makatulog si Nanay Elena, ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis na parang mayroong mangyayari. Bawat pag-isip niya kay Marco, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso. Paano niya ipapaalam sa kanyang anak ang katotohanan? At kung nalaman ni Marco ang katotohanan, kakayanin ba niya ito? Kinabukasan, ayaw niyang gawin ang anuman, umupo lang siya ng tahimik sa kanyang silid. Naramdaman niyang gumuho ang lahat sa paligid niya. Kahit na ipinaliwanag ni Maria ang isang bahagi, ang kwentong ito ay wala pa ring kumpletong sagot. Bakit nagpanggap na patay si Maria? Bakit niya nilinlang ang lahat? At bakit hindi niya nalaman ang mga bagay na ito noon pa? Hindi pa siya natatapos mag-isip, bigla siyang nakarinig ng tunog ng doorbell. Nagulat siya at tumayo upang buksan ang pinto. Sa harap niya ay si Marco, ang kanyang anak, ang taong hindi niya maintindihan kung bakit nagbago ng ganoon kabilis. Nakatayo siya doon. Ang mukha ay malamig pa rin tulad ng mga nakaraang araw, ngunit mayroong kakaiba ngayong araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito, na parang gusto niyang sabihin ang isang bagay. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Marco, anong problema mo? Tanong ni Nanay Elena, sinubukan niyang maging kalmado. Tumingin si Marco sa kanyang ina at bumuntong hininga, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nanay, may naramdaman akong hindi tama. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ganito. Parang nabubuhay ako sa isang bangungot. Sa mga nakaraang araw, lagi akong nakakaramdam ng pagkasira, hindi ko maalis sa sitwasyon. Tila ang kanyang anak ay nagdadala rin ng sakit na hindi niya maibahagi.
Hindi pa siya handa na harapin ang katotohanan, ngunit alam niya na kung hindi niya ayusin ang bagay na ito, hindi magiging mapayapa ang buhay ni Marco. Naiintindihan ko, Marco, ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Alam ko na ang nangyari at gagawin ko ang lahat upang maunawaan mo ang katotohanan. Mahinahon na hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ng kanyang anak. May mga bagay na hindi mo pa alam, ngunit sasabihin ko sa'yo. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding isang pagnanais na alamin ang katotohanan. Tumango siya at umupo sa upuan. Dahan-dahang umupo si Nanay Elena sa tabi ng kanyang anak at nagsimulang ikwento sa kanya ang lahat. Mula nang umalis si Maria, binabalot siya ng mga pagdududa. At hanggang sa nakita niyang muli si Maria kagabi, nagsimulang lumiwanag ang lahat. Nanay, ano ang gusto ninyong sabihin? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay medyo naguguluhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging maseryoso. Ikinuwento ni Nanay Elena kay Marco ang tungkol sa gabi kagabi nang hindi niya sinasadya na makita si Maria at ang lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Maria na hindi siya namatay kundi nagpanggap lang na patay upang protektahan ang pamilya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakaroon ng isang lihim na puwersa na kailangang harapin ni Maria at ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Hindi maibabahagi ni Maria ang katotohanan noon dahil sa takot na masaktan ang mga tao sa paligid. Ngunit ngayon, gusto ni Nanay Elena na malaman ng kanyang anak ang katotohanan. Dahil sa ganoon lang, maintindihan ni Marco ang lahat. Tahimik na umupo si Marco, walang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-isip. Hindi niya alam kung paano siya magre-react sa kwento na ikinuwento ng kanyang ina. Naramdaman niyang nahihilo na parang lahat ng alam niya tungkol sa buhay ng pamilya ay nabaliktad. Nanay, kung totoo ang lahat ng sinabi ninyo, bakit hindi sinabi sa akin ni Maria? Bakit niya ako hinayaan na mabuhay sa sakit ng ganoon? Nagsalita si Marco sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya at pagkasala. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng ganito. Tumingin si Nanay Elena sa kanyang anak, puno ng sakit ang kanyang puso. Marco, alam kong nahihirapan ka, ngunit kailangan mong intindihin na ginawa iyon ni Maria para sa'yo. Ayaw niyang masangkot ka sa mga madilim na balak na iyon. Isinakripisyo niya ang lahat upang protektahan ka, upang hindi mo harapin ang mga panganib na malinaw niyang nakita. Umupo si Marco ng tahimik, walang sinabi. Hindi niya matanggap agad ang katotohanan ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na hindi maaaring magsinungaling ang kanyang ina. Kailangan niyang alamin pa, ngunit sa ngayon, kailangan niyang harapin ang nangyayari sa kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, tumingin si Nanay Elena sa labas ng bintana, kung saan ang ilaw mula sa ilaw ng kalye ay tumatama. At nakaramdam siya ng kakaiba. Marahil ay hindi pa ganap na nabunyag ang katotohanan, ngunit isang bahagi nito ay nagsimula ng lumiwanag. Kahit papaano, nakaramdam siya ng ginhawa nang nalaman ni Marco ang isang bahagi ng katotohanan. Marco, hindi ka maaaring sumuko, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Dahil si Maria ay nagsakripisyo ng sobra para sa pamilyang ito. At nandito ako upang tulungan ka na malampasan ang lahat ng paghihirap. Upang walang sinuman ang patuloy na mabuhay sa takot at pagdududa. Mahinahon na sinabi ni Nanay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumingin si Marco sa kanyang ina at sa mesa sa harap niya, kung saan nakalagay ng maayos ang mga lumang larawan ng pamilya. Isang bahagi sa kanya ang nagsimulang makaramdam ng ginhawa. Kahit na hindi niya matanggap agad ang lahat ng nangyayari. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na hakbang, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang katotohanan. Naramdaman ni Marco na parang nahuhulog siya sa isang buhawi. At ngayon, lahat ng bagay sa kanyang buhay ay naging mahirap intindihin. Ang mga sinabi ni Nanay Elena tungkol kay Maria, tungkol sa katotohanan na hindi niya alam, ay patuloy na bumabagabag sa kanya bawat minuto. Ang anak ng nanay, isang taong dating nabubuhay sa paniniwala ng isang masayang pamilya, ay tila nakatayo ngayon sa gitna ng isang malalim na bangin, kung saan hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung ano ang gagawin niya. Hindi makapaniwala si Marco na si Maria, ang asawang mahal na mahal niya at kung saan ibinahagi niya ang maraming pangarap, ay maaaring magtago ng lahat sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Maria, naghanda siyang magpakasal ulit, akala niya ay babalik sa normal ang lahat,
ngunit ngayon ay nakikita niya ang sarili na parang isang bulag. Na nabubuhay sa panlilinlang ng taong akala niya ay pinakamatapat. Ito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung sapat ba ang lakas niya upang harapin ang katotohanan ito. Buong araw na yon, hindi mapakali si Marco. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Ayaw niyang makita ang sinuman, ayaw niyang makipag-usap sa sinuman. Masyadong malaki ang presyon ng lahat, masyadong mabigat. Ang mga tanong sa kanyang isip ay patuloy na umiikot at ang pagdududa ay lumalaki. Maaari ba niyang ipagpatuloy ang buhay ng ganito? Sapat ba ang kakayahan niya upang manatiling matatag? Tanggapin ang katotohanan tungkol kay Maria at tungkol sa kanyang sarili. Nagpasya si Marco na maglakad-lakad sa paligid ng nayon upang mapawi ang kanyang damdamin. Gusto niyang mag-isa upang mag-isip at maghanap ng solusyon sa problema. Ang mga larawan ni Maria, ang mga alaala nilang dalawa ay patuloy na lumalabas sa kanyang isip. Nalalong nagpapahirap sa kanya. Mahal na mahal niya si Maria, nagtiwala siya sa kanya, ngunit ngayon ay parang gumuho ang lahat. Hindi alam ni Marco kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung sino ang haharapin. Sa pagtatapos ng hapon, nagpasya si Marco na bumalik sa hinirang cemetery, kung saan nakahimlay si Maria upang siya mismo ang maghanap sa katotohanan. Ayaw niyang hayaan si Nanay Elena na harapin ang lahat ng mag-isa, ngunit naintindihan din niya na ang kanyang ina ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang katotohanan. Hindi siya maaaring manatili sa dilim na ito magpakailanman. Kailangan niyang malaman ang katotohanan upang mapalaya ang kanyang sarili, upang hindi na mabuhay pa sa mga pagdududa, takot, at sakit. Pagdating niya sa sementeryo, hindi nagbago ang tanawin mula sa nakaraang araw. Ang langit ay nagsisimula ng dumilim at ang liwanag ng ilaw ng kalye ay bahagyang sumasalamin sa basang lupa. Lumapit siya sa libingan ni Maria, kumirot ang kanyang puso, hindi niya maintindihan kung bakit may pakiramdam siya na parang humaharap siya sa isang bagay na labis para sa kanya. Ang mga sinabi ni Nanay Elena tungkol kay Maria, tungkol sa sakripisyo na ginawa ni Maria para sa kanya, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tila hindi pa rin niya maintindihan. Ngunit naintindihan din niya na ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Tumayo si Marco doon at tumingin sa libingan ni Maria, ang lugar na akala niya ay mananatiling mapayapa magpakailanman. Ngunit ngayon ay mayroong isang ganap na kakaibang katotohanan. Handa na siyang intindihin ang lahat upang malaman ang mga nakatagong bagay. Hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa kasinungalingan, hindi na siya maaaring magpatuloy na maniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan niya noon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Gaano man kasakit ang katotohanang iyon. Biglang nakarinig si Marco ng isang tunog sa likod niya. Lumingon siya at nakita ang isang anino na lumalapit. Ito ay isang lalaki na hindi niya kilala. Ngunit ang tingin nito ay nakakakilala ng kakaiba. Hindi gumagalaw si Marco, hindi niya alam kung paano siya magre-react. Huminto ang lalaki sa harap niya. Tiningnan siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, "Marco, alam kong darating ka dito." Hindi napigilan ni Marco ang pagkagulat. "Sino ka? Bakit mo alam na darating ako dito?" Ngumiti ang lalaki nang may pagod at umupo sa tabi ni Marco. "Ako ang tumulong kay Maria sa lahat ng oras at ako ang nakakaalam ng lahat ng nangyari." Tumingin siya sa mga mata ni Marco at nagpatuloy. "Hindi maaaring sabihin sa iyo ni Maria ang lahat. Ayaw niyang maghirap ka. Ngunit ngayon na oras na upang sabihin ang lahat. Ako lang ang makakatulong sa iyo na maintindihan ang lahat." Pagkatapos marinig iyon ni Marco, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. "Hindi sa akin masabi ni Maria." "Bakit? Bakit niya itinago ang lahat sa akin?" Tanong ni Marco nang may sakit. Biglang bumagsak ang mga luha. Tumingin ang lalaki kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Ginawa iyon ni Maria dahil mahal ka niya. Ayaw niyang madamay ka sa isang labanan na hindi mo maaaring manalo. Mayroong mga puwersa na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Pinili niyang magsakripisyo, pinili niyang protektahan ka." Nang marinig iyon ni Marco, parang kumirot ang kanyang puso. Ang mga salitang ito ay hindi niya matanggap. Si Maria, ang asawang mahal na mahal niya, ay kailangang gawin ang mga bagay na ito dahil lang sa kanya, dahil lang sa pagprotekta sa kanya. Bakit kailangan ng ganoon? Bakit hindi niya maibahagi ang lahat sa kanya upang harapin nila ito ng magkasama? Ano ang ginawa niya?
Sino ang nagbabanta sa kanya? Halos hindi makapagsalita si Marco. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang maintindihan ang nangyari. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin siya sa lupa na parang naghahanap ng tamang salita. Marco. Ang ginawa ni Maria ay dahil ayaw niyang maghirap ka muli. Alam niya ang mga panganib sa likod ng normal na buhay na mayroon ka. Ang mga taong kinalaban ni Maria ay mga taong may malaking kapangyarihan at impluensya. Hindi niya maaaring hayaan na madamay ka sa labanan na yon. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. Hinarap ni Maria ang mga panganib na ito nang hindi sinasabi sa kanya. Naramdaman niyang parang itinaboy siya sa labas ng lahat, nilinlang ng sarili niyang asawa. Ang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ngunit ngayon na dahan-dahang lumalabas ang katotohanan, hindi simple ang lahat tulad ng akala niya. Umupo si Marco, puno ng sakit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa susunod, hindi niya alam kung kaya ba niyang harapin ang mga ginawa ni Maria para sa kanya. Kailangan niya ng oras upang mag-isip. Upang tanggapin ang katotohanan ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naintindihan niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Nagbago ang lahat at kailangan niyang harapin ito, kahit na magiging sobrang sakit. Umupo si Marco ng matagal sa sementeryo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa libingan ni Maria. Ang lahat sa paligid niya ay naging malabo. Ang mga sinabi ng lalaking iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Na parang sumisigaw para sa pagpapalaya ng isang kaluluwa na naghihirap dahil sa panlilinlang. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Maria. Ang asawang mahal na mahal niya ay nagtago ng isang ganoong kalaking lihim sa kanya. Hinarap niya ang isang madilim na puwersa nang hindi nagsasabi. At ngayon, siya mismo, ang asawa niya, ay kailangang tumayo sa isang tinatawiran, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa susunod. Walang laman ang puso ni Marco na parang walang anumang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng katiyakan sa buhay. Ang lahat ng halaga na pinaniniwalaan niya noon ay biglang gumuho at hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga tanong na walang sagot ay patuloy na lumalabas sa kanyang isip. Bakit hindi niya ibinahagi ang katotohanan sa kanya? Bakit niya siya tinago? Kahit na hinayaan niyang mabuhay siya sa walang hanggang sakit sa lahat ng oras na yon. Nanginginig si Marco nang naisip niya ang sinabi ng lalaking iyon. Alam ni Maria ang mga panganib na nagbabanta sa kanilang pamilya, ang mga malalakas na puwersa na hindi niya maintindihan. Pinili niyang magsakripisyo. Magpanggap na patay upang protektahan siya mula sa mga sakuna na hindi niya nakikita. Ngunit sulit ba yon? Sulit ba na siya lang ang maghirap? Sulit ba nalinlangin niya ang lahat, lalo na siya? Ang asawang mahal na mahal niya. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang emosyon. Tumayo siya, mahigpit na humawak at naging kamao. Ang galit at kawalan ng kakayahan ay bumalot sa kanya. Na parang lahat sa kanyang buhay ay gulo at nabaliktad. Ngunit pagkatapos, isang panibagong pag-isip ang biglang pumasok na nagpatigil sa kanya. Baka may dahilan ang lahat ng ginawa ni Maria. Baka gusto niya talagang protektahan siya, at hindi dahil sa mga makasariling dahilan o takot. Nagpasya si Marco na alamin pa ang tungkol sa katotohanan. Hindi niya maaaring manatili sa kawalan ng kalinawan, sa kalabuan at sakit. Kailangan niyang malaman ang lahat, kailangang harapin ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Ngunit naintindihan din niya na kapag nalaman na niya, hindi na babalik sa dati ang lahat. At iyon ay maaaring isang pagbabago na hindi maiiwasan. Sa daan pauwi, patuloy na nag-isip si Marco. Gusto niyang makita si Maria, gusto niyang harapin siya, gusto niyang marinig mismo sa kanya ang dahilan kung bakit niya pinili na linlangin siya. Gusto niyang maintindihan ang lahat mula sa kanyang bibig, hindi lang ang mga salita mula sa estrangherong nakilala niya. Nasabi na ba ni Maria ang lahat ng katotohanan? Handa ba siyang harapin siya at sagutin ang mga tanong na hindi niya masagot? Ngunit nang bumalik si Marco sa bahay, nakita niya ang sarili na nakatayo sa isa pang tinatawiran. Dumilim na at sa dilim ay mayroong kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na yon, ngunit alam niyang mayroong nangyayari. Lumingon siya sa bahay na tinirhan niya sa loob ng maraming taon at nagtanong sa sarili kung ligtas pa ba ang lahat dito tulad ng dati. Hindi makatulog si Marco. Patuloy siyang nagpaikot-ikot sa kama. Iniisip si Maria, ang mga ginawa niya at ang mga bagay na hindi niya alam.
Napagtanto niya na humaharap siya sa isang katotohanan na mahirap tanggapin. Ngunit mayroon itong isang matinding lakas na nagpapahirap sa kanya na balewalain. Ang magulong damdamin, ang mga pagdududa, at ang sakit ay patuloy na pumupunit sa kanyang puso. Buong gabing iyon, hindi natulog si Marco. Kinabukasan, hindi na niya kayang tiisin pa. Nagpasya siyang pumunta kay Maria. Kahit na alam niyang maaaring humarap siya sa isang katotohanan na hindi siya sigurado na kaya niyang malampasan, ngunit hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa kalabuan na iyon. Kailangan niya ang katotohanan, gaano man kasakit. Pumunta si Marco sa lugar na naalala niyang pinuntahan ni Maria. Ayon sa sinabi ng lalaki kagabi, lumapit siya at tumayo sa harap ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Maria, bakit mo ginawa yon? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan? Maaari ba niya siyang patawarin kapag nalaman niya na ang lahat ay itinago ng malupit? Nagpatuloy si Maria. Marco, hindi kita maaaring hayaan na madamay sa labanan na sinimulan ko. Hindi ko maaaring hayaan na mawala sa iyo ang lahat dahil sa mga lihim na hindi ko maaaring ibunyag sa ngayon. Ngunit naniniwala ako na isang araw ay maiintindihan mo. Tumingin si Marco kay Maria. Hindi siya makahanap ng anumang salita, ngunit mayroong isang pagbabago sa kanyang puso. Ang lahat ay maaaring hindi na tulad ng dati. Ngunit naramdaman niya na kailangan niyang tanggapin ang katotohanang ito, gaano man kahirap. Tumayo si Marco doon sa harap ni Maria, hindi makapagsalita. Ang mga sinabi niya ay parang mabibigat na bato na tumama sa kanyang puso, na nagpapahirap sa kanya na malaman kung paano siya magre-react. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Maria. Ang asawang mahal na mahal niya, ang taong pinagkakatiwalaan niya noon, ay humaharap sa kanya ngayon ng may katotohanan na hindi niya kailanman naisip. Itinago niya ang lahat sa kanya. Nilinlang niya siya tungkol sa kanyang pagkamatay. At ngayon ay sinasabi niya sa kanya na ginawa niya ang lahat para sa kanya, para protektahan siya mula sa isang puwersa na hindi niya makita. Parang kumirot ang puso ni Marco. Hindi niya maintindihan at hindi niya matanggap na ang lahat ng pinaniniwalaan niya noon ay gumuho ngayon. Mahal niya siya, ngunit hinayaan niya siyang mabuhay sa isang malabong sakit, sa kasinungalingan sa loob ng mahabang panahon. Paano niya haharapin ang katotohanang ito? Paano siya babalik sa normal na buhay pagkatapos malaman na ang lahat ng pinaniniwalaan niya noon ay hindi totoo? Tumayo si Maria doon, malungkot ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya. Na parang gustong sabihin ang isang bagay, ngunit hindi niya masabi. Dahan-dahang lumapit siya kay Marco, nanginginig ang kanyang kamay na hinawakan ang kanyang kamay. Marco, alam kong sobrang nasasaktan ka, naiintindihan ko yon. Ngunit kailangan kong gawin yon upang hindi ka masangkot sa mga bagay na hindi mo malalampasan. Mahal kita at ayokong makita kang masaktan pa. Tumingin si Marco kay Maria, namumula ang kanyang mga mata dahil sa mga luha na hindi mapigilan. Bawat salita niya ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Bakit kailangan niyang mabuhay sa dilim, magpanggap na patay at hayaan siyang mabuhay sa sakit na walang katapusan? Hindi na napigilan ni Marco. Inalis niya ang kanyang kamay sa kamay ni Maria at tumalikod, hindi niya kayang tingnan ang malungkot na mga mata nito. Sinasabi mong mahal mo ako, ngunit ano ang ginawa mo? Itinago mo ang katotohanan sa akin. Pinasaktan mo ako, hinayaan mo akong mabuhay sa pagdududa sa loob ng maraming araw. Alam mo ba na hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa yon? Tumahimik si Maria, nagsimulang bumagsak ang mga luha. Marco, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko maaaring sabihin dahil natatakot akong masaktan ka. Natatakot akong madamay ka sa mga panganib na hindi ko maaaring hayaan na masangkot ka. Naramdaman ni Marco na parang may malamig na hangin na dumaan sa kanya. Hindi niya alam kung maaari ba niyang patawarin siya o hindi, maaari ba niyang ipagpatuloy ang buhay sa tabi niya kapag nagbago na ang lahat ng ganito. Alam mo ba, Maria? Ang lahat ng ginawa mo ay nagparamdam sa akin na parang ako ay pinagtaksilan. Hindi ako maaaring mabuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ay kasinungalingan. Hindi ko matanggap na itinago mo ako ng ganoon katagal. Pinasaktan mo ako nang walang ibinigay na kahit isang pagkakataon na maintindihan ko. Sinabi ni Marco nang may tinig na puno ng galit. Mahigpit ang kanyang hawak na parang sinubukan niyang pigilan ang galit na bumabalot sa kanya. Tahimik na lumapit si Maria sa kanya, ngunit hindi na siya naglakas loob na hawakan siya.
Talagang patawad. Ngunit ginawa ko iyon hindi dahil sa pagiging makasarili. Gusto lang kitang protektahan, ayokong masangkot ka sa mga bagay na kailangan kong harapin. Mahal kita at ayokong maghirap ka ng parehong sakit na naranasan ko. Tahimik na tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Maria, ngunit wala na doon ang init ng pagmamahal. Hindi niya alam kung maaari pa siyang magtiwala sa kanya ulit, kung maaari pa siyang bumalik at mahalin siya tulad ng dati. Naramdaman niyang parang nakatayo siya sa harap ng isang bangin, kung saan gumuho ang lahat at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahal kita, ngunit hindi ko na ito maaaring itago pa sa'yo. Hindi sumagot si Marco, naramdaman niyang parang nawawalan siya ng kontrol. Ang lahat ng emosyon sa kanyang puso ay magulo, hindi niya matukoy kung saan ang galit, kung saan ang sakit. Tumalikod si Marco at lumabas sa bahay na yon, walang sinabi. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang harapin ang lahat ng itinago ni Maria at ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring bumalik sa dati niyang buhay agad, hindi niya maaaring patawarin si Maria pagkatapos lang ng isang gabi. Ngunit alam din niya na hindi siya maaaring mabuhay sa kasinungalingan magpakailanman. Ang tanging bagay na magagawa niya sa sandaling ito ay alamin ang buong katotohanan. At upang magawa iyon, kailangan niyang harapin ang mga puwersa na sinubukan ni Maria na protektahan siya. Hindi alam ni Marco kung mananatili ba siyang matatag pagkatapos malaman ang buong katotohanan. Ngunit naintindihan niya na anuman ang mangyari, kailangan niyang harapin ito, dahil iyon lang ang makakapagpalaya sa kanya mula sa bangungot na ito. Hindi agad umuwi si Marco pagkatapos umalis sa bahay ni Maria. Nagmaneho siya ng walang direksyon, mabigat ang kanyang puso, ang magulong pag-isip ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Sa isang asawa na akala niya ay pinakapagkakatiwalaan. Ngunit ngayon, nang lumabas ang katotohanan, naramdaman niyang parang nabuhay siya sa isang malabong salamin. Nakikita lang ang magaganda at masayang bagay, ngunit hindi niya alam na sa likod ng salamin na iyon ay mayroong mga anino na hindi maiisip. Hindi alam ni Marco kung paano haharapin ang bagay na ito. Hindi niya siya masisisi dahil alam niya na ang lahat ay may dahilan. Ngunit hindi niya maalis ang sakit na dulot niya. Paano niya mapapatawad ang mga lihim na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit? Huminto si Marco sa tabi ng isang tahimik na kalsada, tumingin sa madilim na kalangitan ng gabi. Naramdaman niyang parang nawawalan siya ng direksyon, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Hindi siya maaaring bumalik sa dati niyang buhay, ngunit sapat ba ang lakas niya upang magsimula ulit sa isang mundo na tila nagbago na ang lahat? Sa mga sumunod na mahabang gabi, hindi niya maaaring tanggihan na sinubukan niyang protektahan siya mula sa mga panganib na kailangan niyang harapin. Ngunit iyon ba ay isang tunay na sakripisyo o isang paraan lang upang takasan niya ang responsibilidad? Nagpasya si Marco na hindi niya hahayaan ang sarili na madamay pa sa pag-isip na iyon. Kailangan niyang alamin ang katotohanan muli upang makapagpatuloy sa buhay nang hindi nabubuhay sa dilim ng pagdududa. Hindi sinabi ni Maria ang buong katotohanan. Hindi niya ibinahagi ang lahat ng alam niya. Ngunit alam niya na kailangan niyang alamin ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng mga bagay na iyon. At pagkatapos, nagpasya si Marco na makikipagkita siya sa lalaking nakilala niya noong isang araw, ang taong matagal na itinago ni Maria. Alam niya na ang lalaking iyon ay maraming alam na kailangan niyang maintindihan ng malinaw, ngunit hindi siya maaaring pumunta sa kanya nang walang paghahanda. Kailangan niyang maging mas malakas. Kailangang maintindihan ang buong kwento upang hindi na mabuhay pa sa dilim ng kasinungalingan. Nalaman ni Marco ang address ng lalaking iyon at nagpasya siyang makikipagkita siya sa kanya muli. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta ng may pagkalito o takot kundi mayroong isang determinasyon na alamin ang katotohanan. Alam niya na kung hindi niya gagawin yon, hindi siya magiging mapayapa. Nang dumating si Marco sa bahay na tinirhan ng lalaking iyon, nakaramdam siya ng isang kakaibang pagkasikip sa kanyang puso. Ang bahay na ito ay pareho lang sa nakaraan. Luma pa rin at tahimik, ngunit sa pagkakataong ito ay may naramdaman siyang kakaiba. Pumasok siya sa loob, tumingin-tingin at pagkatapos ay lumabas ang lalaking iyon. Marco, gusto kong maintindihan ang nangyari at hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay sa kalabuan na ito. Tumingin ang lalaki sa mga mata ni Marco at bumuntong hininga. Kailangan mong malaman na hindi simple ang lahat tulad ng akala mo. Hindi maaaring gawin ni Maria ang mga bagay na ito dahil gusto niya. Kailangan niyang harapin ang mga banta na hindi mo maiisip.
Ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito ay mga puwersa na hindi mo kayang labanan. Naramdaman ni Marco na parang nakarinig siya ng isang babala. Anong puwersa? Paano ko sila haharapin kung hindi ko alam kung sino sila? Tumingin ang lalaki sa labas ng bintana at pagkatapos ay lumingon kay Marco. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. At alam iyon ni Maria. Mahal ka niya, ngunit alam niya na kung sasabihin niya ang katotohanan, hahatakin ka niya sa buhawi na ito at walang sinuman ang magiging mapayapa. Tumahimik si Marco. Ngunit naintindihan din niya na baka gusto lang siyang protektahan mula sa mga panganib na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Tumayo si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na madamay ako sa mga labanan na hindi ko maintindihan, ngunit aalamin ko ang katotohanan. Hindi ako maaaring mabuhay sa dilim na ito magpakailanman. Tumingin ang lalaki kay Marco at sa wakas ay tumango siya. Kailangan mong harapin ang maraming pagsubok, Marco, ngunit kapag nagpasya ka na, wala nang balikan. Tumingin si Marco sa mga mata ng lalaki at nagpasya na hindi siya tatalikod. Alam niya na ang kanyang buhay ay nagbago na magpakailanman, hindi na ang kapayapaan na gusto niya noon. Kundi isang labanan na puno ng kahirapan at pagsubok. Ngunit hindi na siya maaaring mabuhay sa kasinungalingan. Aalamin niya ang katotohanan kahit na kailangan niyang harapin ang mga panganib sa hinaharap. Naramdaman ni Marco na parang nabubuhay siya sa isang bangungot na walang katapusan. Bawat hakbang niya, bawat desisyon niya ay nagtutulak sa kanya ng mas malalim sa isang maze na hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya noon, ang mga halaga na nabuhay siya sa loob ng maraming taon, ay ngayon ay parang sirang salamin na hindi na maibabalik. At ang pinakamamahal niya, si Maria, ang asawang lubos niyang pinagkakatiwalaan, ay ngayon ay isang misteryo na hindi niya maintindihan. Ginawa ni Maria ang lahat upang protektahan siya, ngunit bakit hindi niya maibahagi ang katotohanan sa kanya sa simula pa lang? Bakit niya siya nilinlang at hinayaan siyang mabuhay sa isang mundo na walang katotohanan? Bawat naisip niya yon, parang sinisikip ang puso ni Marco ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi niya alam kung maaari pa siyang magpatuloy na mabuhay sa pagdududa na ito. Pagkatapos makipagkita sa lalaking iyon, hindi mapigilan ni Marco ang pagkakaroon ng isang mabigat na pakiramdam. Nagpasya siyang harapin ang mga puwersa na pinoprotektahan siya ni Maria. Kahit na alam niyang iyon ay isang mapanganib na landas, ngunit hindi na siya maaaring bumalik. Alam ni Marco na upang malaman ang katotohanan, kailangan niyang harapin si Maria ulit. Hindi lang upang makinig sa kanyang paliwanag kundi upang maintindihan niya ang lahat ng malinaw. Nagpasya siyang makikipagkita kay Maria. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta ng may pag-aalala at pagiging balisa tulad ng dati kundi mayroong isang malakas na determinasyon. Hindi siya aalis hanggang sa maintindihan niya ang katotohanan. Hindi na siya maaaring mabuhay pa sa mga kalabuan. Nang dumating si Marco sa bahay ni Maria, ang hangin sa loob ay malamig pa rin tulad ng dati. Wala si Maria doon, ngunit hindi siya nag-atubili na pumasok sa loob, naglalakad ng may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya, ngunit naghanda na siya para sa lahat. Bawat hakbang, naramdaman niyang parang pumapasok siya sa isang malalim na bangin na hindi na siya makakalabas. Pumasok si Marco sa pamilyar na silid ni Maria, ang lugar kung saan sila ay nabuhay sa masayang mga araw. Ang lahat ay nasa ayos pa rin tulad ng dati. Tanging ang lahat ay mayroong isang pakiramdam ng pagiging walang laman, pagiging malamig. Hindi na niya kayang tiisin pa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit na kailangan niyang harapin ang pinakamasamang bagay. Pumasok si Maria mula sa likuran, puno ng luha ang kanyang mga mata, na parang alam niya na hindi magiging madali ang pagkikita na ito. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sakit at pag-aalala. Marco, alam kong darating ka. Naghihintay ako sa sandaling ito. Walang sinabi si Marco, lumapit siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding sakit na hindi niya matago. Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Maria, hindi na ako maaaring mabuhay sa dilim na ito. Kailangan ko ang katotohanan. Tumingin si Maria sa mga mata ni Marco at mahinahon na tumango. Alam niya na hindi na niya ito maaaring itago pa. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanya, ngunit ngayon ay naintindihan niya na hindi siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa kasinungalingan.
Huminga siya ng malalim at nagsimulang ikwento. Isang organisasyon na hindi ko maaaring sabihin ang pangalan. Matagal na silang sumusubaybay sa atin at gusto nilang kontrolin ang ating buhay, lalo na ang buhay mo. Hindi kita maaaring hayaan na madamay doon, hindi kita maaaring hayaan na masaktan. Tumahimik si Marco, parang kumirot ang kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang ito. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Maria. Isang malaking organisasyon ang sumusubaybay sa kanila. Gusto nilang kontrolin ang kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang itago iyon ni Maria sa kanya. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka nagpanggap na patay at hinayaan mo akong mabuhay sa sakit sa loob ng ganoon katagal? Tanong ni Marco, nanginginig ang kanyang boses. Yumuko si Maria. Hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Marco. Ayaw kong maghirap ka sa mga panganib na nakita ko. Hindi mo lubos na maintindihan ang mga hinarap ko. Ang mga taong iyon ay sobrang mapanganib at hindi kita maaaring hayaan na madamay sa labanan na ito. Kung sinabi ko ang katotohanan, sasaktan ka nila at hindi ko maaaring hayaan na mangyari iyon. Naramdaman ni Marco na parang may isang hindi nakikitang kamay na sumisikip sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin iyon ni Maria. Ngunit tila sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ginawa iyon ni Maria dahil sa pagmamahal sa kanya. Maaari siyang protektahan ni Maria, ngunit sinaktan din niya siya, pinagtaksilan niya siya. Maria, hindi mo ako maaaring itago ng matagal. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Hindi tayo maaaring mabuhay sa mga lihim na ito. Maaari mo akong protektahan, ngunit kailangan ko ring magkaroon ng karapatan na malaman ang katotohanan. Sinabi ni Marco. Tumingala si Maria at tumingin kay Marco, puno ng luha ang kanyang mga mata. Marco, ayokong maghirap ka, ngunit hindi rin kita maaaring hayaan na masangkot sa mga bagay na ito. Alam niya na gaano man kasakit, hindi siya maaaring mabuhay sa dilim. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kailangang maintindihan ang lahat, kahit na kailangan niyang magbayad ng sakit. Maria. Hindi ako susuko, hindi ko hahayaan na matapos ang lahat ng ganito, haharapin natin ng magkasama ang nangyari. Sinabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno rin ng pagmamahal. Ngumiti si Maria, mahinahon na tumango, naniniwala ako na magagawa mo yan. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang landas sa hinaharap ay hindi magiging madali. Ngunit magkasama silang maglalakad, haharapin ang mga pagsubok at ang brutal na katotohanan. Dahil ang pagmamahal at sakripisyo ay hindi maaaring palitan ang kasinungalingan magpakailanman. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, magulo ang kanyang isip, naramdaman niyang parang mayroong isang buhawi ng apoy ang bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya noon ay ngayon ay parang isang laro at sirang-sira na hindi na maibabalik. Si Maria, ang asawang mahal na mahal niya, ang taong ibinigay niya ng buong tiwala, ay ngayon ay isang misteryo na hindi niya malutas. Ang mga sinabi niya ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya maaaring tanggihan na sinira nito ang lahat ng idealismo tungkol sa isang mapayapang buhay na naisip niya noon. Ang akala niya ay isang masaya, madaling buhay. Ay ngayon ay abo na lang. Hindi siya makatigil sa pag-isip tungkol sa sinabi ni Maria. Isang malaking puwersa ang sumusubaybay sa kanila. Mayroong mga balak at panganib na hindi niya kailanman naisip. Nagpanggap na patay si Maria upang protektahan siya, ngunit masyado siyang nagbayad. Hindi lang niya isinakripisyo ang kanyang sarili, kundi hinayaan niya rin siyang mabuhay sa pagdududa at sakit sa loob ng mahabang panahon. Tahimik na umupo si Marco sa upuan sa sala. Mahigpit na humawak sa tasa ng tsaa na matagal nang lumamig. Tila ang lahat ay gumuho sa harap niya. Alam niya na hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay tulad ng dati. Ngunit nararapat ba siyang patawarin pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Isang tunog ng doorbell ang narinig na nagpabalik kay Marco sa kanyang pag-isip. Hindi siya umaasa na may darating. Ngunit mayroon siyang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Tumayo siya, lumapit sa pinto, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, sa harap niya ay ang lalaking nakilala ni Maria noon, ang lalaking nakita niya sa sementeryo. Tumingin siya kay Marco nang may seryosong tingin, ngunit hindi nawawala ang pag-aalala. Marco, alam kong nahihirapan ka. Sabi ng lalaki ng may malalim na boses, ngunit kung gusto mong malaman ang katotohanan, kung gusto mong protektahan ang mga mahal mo,
Kailangan mong maintindihan na walang libre sa mundong ito. Nakatitig si Marco sa lalaki, nakaramdam siya ng isang malaking pag-aalala na lumalaki sa kanyang puso. Naintindihan na niya na hindi lahat ay malinaw, mayroong mga bagay na sobrang brutal na hindi niya kailanman nalaman. Narinig ko na ang sapat. Sinasabi mong kailangan kong harapin ang katotohanan. Ngunit ano ang katotohanan ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kailangang gawin yon ni Maria? Bumuntong hininga ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa madilim na kalangitan sa malayo, na parang may iniisip siya. Hindi ito labanan ni Maria lang. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa panlilinlang na ito. Hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa dilim na sinubukan ni Maria na protektahan siya. Ngunit sapat ba ang lakas niya upang harapin ang mga panganib na naghihintay? Gusto mong malaman ang katotohanan? CJ. Ngunit may sasabihin ako sa'yo. Ang katotohanan na hinahanap mo ay hindi ganoon kasimple. Kailangan mong lumaban upang makuha yon. Nakatitig ang lalaki sa mga mata ni Marco. Kumikinang ang kanyang mga mata sa seryosong tingin at babala. Tumahimik si Marco, ngunit sa kanyang puso ay lumitaw ang isang kakaibang pakiramdam. Alam niya na kung hindi siya gagawa ng anuman, mananatili siyang nabubuhay sa pagdududa at sakit. Ngunit sapat ba ang lakas ng loob niya upang harapin ang mga puwersa na pinrotektahan siya ni Maria sa lahat ng oras na iyon? Sapat ba ang lakas niya upang harapin ang katotohanan, kahit na maaaring mas masaktan pa siya? Maaari kang bumalik, ngunit hindi ka na makakahanap ng kapayapaan. Alam kong ayaw mong harapin ang darating, ngunit hinihiling ko sa iyo na maghanda ka. Ang halaga ng pag-alam sa katotohanan ay hindi mura. Sinabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong tingin. Tumingin si Marco sa lalaki, puno ng pagkakasalungatan ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit dahan-dahang lumitaw ang isang determinasyon sa kanyang puso. Nagpaplano ng isang mas masamang bagay. Sige, susundin ko ang sinasabi mo. Sinabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Haharapin ko ang katotohanan, ngunit gusto kong malaman ang lahat. Hindi ako babalik hanggat hindi ko naiintindihan ang lahat. Tumango ang lalaki at lumapit siya sa isang kabinet sa sulok ng silid, binuksan ito at kinuha ang isang maliit na kahon. Ibinigay niya ang kahon kay Marco, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Ito ang lahat ng kailangan mong malaman. Mayroon silang malaking kapangyarihan at walang sinuman sa atin ang makakayanan na harapin sila ng mag-isa. Tinanggap ni Marco ang kahon, naramdaman niyang mabigat ito. Ang bigat ng kahon ay hindi lang material kundi isang responsibilidad na kailangan niyang dalhin. Hindi na siya maaaring bumalik, hindi na siya maaaring mabuhay sa dilim. Ngunit sa kanyang puso ay mayroong isang malakas na buhawi. Alam niya na kailangan niyang alamin ang katotohanan. Ngunit hindi niya inakala na ang landas sa hinaharap ay hahantong sa kanya sa isang labanan na walang awa. Kung saan hindi lang siya, kundi pati na ang mga mahal niya sa buhay ang kailangang humarap sa mga panganib na hindi nila maiiwasan. Tila umiikot ang buong mundo. Bawat desisyon ay mabigat tulad ng mga bato na hindi mailipat. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at sa nangyayari sa kanyang buhay. Ang lahat ng alam niya noon. Mahal niya siya at nagsakripisyo ng sobra, ngunit sulit ba ang sakripisyong iyon? Ginawa ba niya talaga ang lahat para sa kanya? Hindi makatigil si Marco sa pag-isip. Bawat naisip niya si Maria. Nakakaramdam siya ng sakit, isang sakit na hindi niya mabigyan ng pangalan. Mahal na mahal niya si Maria, ngunit ngayon ay hindi na siya ang mabait na asawa na kilala niya. Si Maria ay isang babae na puno ng mga lihim, isang taong nagtago sa kanya ng isang nakakatakot na katotohanan. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang katotohanang iyon, masaktan man siya o hindi. Nagmaneho siya buong gabi, walang layunin, walang patutunguhan, simpleng upang siya mismo ang humarap sa lahat. Hindi siya maaaring umuwi, hindi niya maaaring makita si Maria sa sandaling ito. Kailangan niya ng oras upang mag-isip, upang mas maintindihan ang nangyayari. Ang lahat ay napunit sa harap niya. Kailangan niyang manatiling matatag, kailangan niyang maging mas malakas. Kung hindi niya mahaharap ang mga susunod na pagsubok. Ang mga taong hinarap ni Maria at niya ay hindi simpleng mga tao, habang siya ay isa pa ring normal na tao, walang kapangyarihan. Walang kakayahan na baguhin ang lahat.
Ngunit hindi siya susuko, hindi niya hahayaan na matapos ang lahat sa sakit. Nang huminto ang kotse sa harap ng isang maliit na bahay sa labas ng bayan. Naramdaman ni Marco na parang nakatayo siya sa harap ng pinto ng isang bagyo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod, ngunit alam niya na kapag pumasok siya sa bahay na ito, hindi na siya makakabalik sa dati. Binuksan ni Marco ang pinto ng kotse at lumabas, ang lamig ng gabi ay nagpagising sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang malabong liwanag mula sa mga ilaw ng kalye ay hindi sapat upang maitaboy ang katahimikan na bumabalot. Ang bahay na ito ay mukhang malungkot. Na parang nasaksihan na nito ang maraming masakit at misteryosong kwento. Hindi niya maiwasang isipin si Maria. Nabuhay siya dito sa bahay na ito at sigurado na nagkaroon siya ng mga mahihirap na sandali na hindi niya nalaman. Lumapit si Marco sa kahoy na pinto at huminto. Walang anumang tunog, ang lahat ay tahimik na parang naghihintay sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ang hinahanap niya ay hindi lang ang katotohanan tungkol kay Maria, kundi pati na ang kanyang sarili, ang mga tanong na hindi niya masagot. Pagkapasok niya sa loob, napagtanto ni Marco ang isang mahalagang bagay. Hindi siya nag-iisa, ang lalaking nakilala niya noon ay nasa sala. Umupo siya ng tahimik na parang matagal na siyang naghihintay sa kanya. Kahit na naghanda na siya, nakaramdam pa rin si Marco ng isang malakas na pagkabigla nang tingnan niya ang lalaking ito. Bakit siya narito? Bakit siya at hindi ang iba? Marco, nagsimula ang lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Dumating ka sa wakas. Alam kong hindi magiging madali ito para sa iyo, ngunit ito ang katotohanan, kailangan mong harapin ito. Tumingin si Marco sa lalaki nang may pagdududa. Ano ang katotohanan? Bakit ko kailangang sundin ang sinasabi mo? Sobrang pagod na ako. Tumayo ang lalaki, lumapit kay Marco. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naranasan ko rin ang nararanasan mo, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ngunit kapag lumabas ang katotohanan, walang sinuman ang makakabalik. Kailangan mong magpasya, Marco, gusto mo bang malaman ang katotohanan o gusto mong mabuhay sa kasinungalingan magpakailanman? Hindi agad nakasagot si Marco. Ang mga tanong sa kanyang isip ay patuloy na umiikot. Ano ang katotohanan na gusto niyang malaman? Totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Mayroon ba siyang sapat na lakas ng loob upang harapin ang lahat? Hindi ka makakabalik, Marco, hindi ka makakabuhay sa sakit na ito magpakailanman. Kapag nalaman mo na, hindi ka na mabubuhay tulad ng dati. Nagpatuloy ang lalaki, ang hinaharap mo ay isang labanan na hindi ka maaaring isama ni Maria. Ngunit ngayon, isinakripisyo niya ang lahat upang protektahan ka. Upang hindi ka madamay sa labanan na yon. Ngunit kailangan mong malaman na ang kanyang sakripisyo ay isang bagay na hindi mababago. Nang marinig iyon ni Marco, kumirot ang kanyang puso. Hindi niya matanggap na ginawa ni Maria ang lahat para sa kanya, ngunit itinago siya ng ganoon katagal. Naramdaman niyang parang itinulak siya sa isang lusak na walang labasan. Ngunit isang bahagi sa kanya ang nakakaintindi na kung hindi niya haharapin ang katotohanan, hindi siya magiging mapayapa. At marahil ang buhay na pinili ni Maria para sa kanya ang kailangan niyang harapin. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay wala na ang pagdududa tulad ng dati kundi puno na ng determinasyon. Lumapit ang lalaki sa isang mesa at kinuha ang isang folder ng mga dokumento. Kailangan mong dumaan sa maraming pagsubok at panganib upang maabot ang huling layunin. Tinanggap ni Marco ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit hindi niya mapigilan ang isang determinasyon na lumalabas sa kanyang puso. Hindi na siya makakabalik. Kailangan niyang alamin ang katotohanan. Kailangang harapin ang nangyari, hindi lang dahil kay Maria kundi pati na sa kanyang sarili. CJ. Sinabi ni Marco, tumango. Gagawin ko ito. Hindi ako titigil. At sa ganoon, nagpasya si Marco. Hindi na siya mabubuhay sa kalabuan na ito. Aalamin niya ang katotohanan, kahit na kailangan niyang harapin ang mga panganib na naghihintay sa hinaharap. Tumayo si Marco sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Kung saan nagsimula ng sumikat ang umaga na sinisira ang katahimikan ng gabi. Ang pakiramdam ng pagiging balisa at pagod ay hindi pa rin siya iniiwan. Kahit na natanggap na niya ang mga dokumento mula sa lalaking iyon. Hindi pa rin siya nakakaramdam na handa na siya upang harapin ang naghihintay.
Ang mga pahina sa kanyang kamay ay puno ng mga impormasyon na hindi niya maiisip. Ngunit totoo ba na handa na siyang pumasok sa labanan na ito? Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng pakikipagkita sa lalaking iyon, hindi makatigil si Marco sa pag-iisip tungkol sa lahat ng nalaman niya. Si Maria, ang asawang mahal na mahal niya ay nagtago ng sobrang dami. Lumaban siya. Alam niya na kung gusto niyang makawala sa pakiramdam na ito, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Ngunit sulit ba ang katotohanan upang magbayad siya? Bawat gabi, hindi makatulog si Marco. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Maria upang protektahan siya, ngunit pagkatapos ay nagtanong siya sa sarili kung siya lang ba ang pinrotektahan niya. Ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Maaari ba siyang ipagpatuloy ang buhay sa tabi niya pagkatapos malaman ang lahat? At sapat ba ang pagmamahal niya upang patawarin ang mga ginawa niya? Ang mga tanong na iyon ay nagparamdam sa kanya na parang nakatayo siya sa isang tinatawiran. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahal niya si Maria, ngunit sapat ba ang lakas niya upang harapin ang nangyari sa mga tao? Sa mga puwersa na kinalaban niya sa lahat ng oras. Alam ni Marco na upang malaman ang katotohanan, kailangan niyang puntahan ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga dokumento. Hindi na siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa kalabuan, sa kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang lahat, gaano man kasakit. Ngunit sa kanyang puso, isang mabigat na pakiramdam ang lumalabas. Natatakot siya na ang makikita niya ay maging dahilan upang hindi na siya makakabalik. Pagkatapos ng mahabang gabing walang tulog, nagpa siya si Marco na umalis. Kailangan niyang makita ulit ang lalaking iyon, kailangang malaman ang hinaharap niya. Hindi na niya maaaring hayaan ang takot na kontrolin siya. Binuksan niya ang pinto. Lumabas at nagmaneho papunta sa lugar na nakilala niya ang lalaking iyon noon. Nang dumating siya, wala na si Marco ng malabong pakiramdam. Alam niya na ang hinahanap niya ay ang katotohanan. Kahit na maaaring masaktan siya ng katotohanan iyon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito. Ang bahay na tinirhan ng lalaki ay pareho pa rin, walang nagbago. Pumasok si Marco sa loob at agad na lumabas ang lalaking iyon na parang matagal na siyang naghihintay. Walang sinabi siya, tumingin lang kay Marco ng maingat. Na parang sinusuri ang kanyang kalooban. Marco! Nagsalita ang lalaki, ang kanyang boses ay malalim ngunit puno rin ng seryosong tingin. Dumating ka. Ibig sabihin ay handa ka na upang harapin ang katotohanan. Tumingin si Marco sa lalaki, puno ng determinasyon ang kanyang puso. Wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangang maintindihan ang lahat. Hindi na ako maaaring mabuhay sa dilim na ito magpakailanman. Tumango ang lalaki at pagkatapos ay ibinigay niya kay Marco ang isang maliit na bag. Tinanggap ito ni Marco, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ito ang pagbabago, ang susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay na hindi na siya makakabalik. Sa loob nito ay ang lahat ng kailangan mong malaman. Sinabi ng lalaki, ngunit kailangan kitang bigyan ng babala. Kapag binuksan mo ang bag na ito, hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Ngunit naintindihan niya na iyon ang susi upang buksan ang pinto ng katotohanan, isang pinto na sinubukan niyang iwasan sa lahat ng oras. Naiintindihan ko. Sinabi ni Marco at wala na siyang nasabi pa. Tumingin ang lalaki sa kanya ulit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pinili mo ang landas na ito, Marco. Ngunit umaasa ako na pagkatapos lumabas ang lahat, hindi ka magsisisi. Hindi sumagot si Marco. Tumango lang siya at binuksan ang bag sa loob ay isang serye ng mga dokumento. Mga larawan at mga ebidensya na hindi maitatanggi. Ang mga larawan, ang mga lihim na dokumento, ang mga dokumento na may kaugnayan sa organisasyon na kailangang harapin ni Maria. Ang nakita niya ay hindi lang ang pagkakaroon ng isang malaking lihim na puwersa, kundi pati na rin ang mga madilim na balak na bumabalot sa buhay niya at ni Maria. Hindi siya makapaniwala na nadamay siya sa isang labanan na hindi niya kailanman nalaman. Hinawakan ni Marco ang mga dokumento, puno ng kalituhan ang kanyang puso. Ang mga lihim na itinago ni Maria sa kanya sa lahat ng oras ay ngayon ay hindi na malabo. Lumalabas ang lahat ng malinaw tulad ng isang madilim na larawan, kung saan hindi niya makita ang labasan. Ang mga puwersa na hindi niya maiisip ay nagpaplano ng isang nakakatakot na bagay. At si Maria, ang asawang mahal niya ay isang bahagi ng labanan na ito. Nakita mo na ba?
Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pasensya. Ito ang katotohanan at ngayon ay kailangan mo itong harapin. Walang balikan. Hindi sumagot si Marco. Nagpasya siyang harapin ang katotohanan at ngayon ang katotohanang iyon ay magtutulak sa kanya sa isang labanan na hindi niya maaaring tigilan. Tumingin si Marco sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Salamat, hindi ako susuko. Tumango lang ang lalaki at muli, alam ni Marco na ang labanan na kailangan niyang harapin ay hindi magiging madali. Ngunit nagpasya na siya, hindi siya tatakas. Tumayo si Marco sa harap ng pinto, mahigpit na hinawakan ang mga dokumento na ibinigay sa kanya ng lalaking iyon. Ang kanyang puso ay hindi lang puno ng pagiging balisa, kundi pati na rin ng isang matinding pakiramdam na hindi maipaliwanag. Ang pagitan ng pagmamahal at pagtataksil. Sa pagitan ng pag-alam at pagsisisi. Masyado siyang maraming alam na hindi kailanman gugustuhin malaman ng isang normal na tao. At gaano man niya subukan, hindi na siya makakabalik sa dati. Isang bahagi sa kanya ang gustong sumuko sa lahat, ayaw niyang sumali sa labanan na ito, ngunit isang bahagi naman ang hindi makatiis kapag nakita niya ang lahat ng ginawa ni Maria para sa kanya. Huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. Tumayo si Maria doon ng tahimik na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa mga gabi na walang tulog. Dahil sa pagsisisi at pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang takot sa kanyang mga mata. Alam ni Maria na oras na upang harapin ang lahat, hindi na niya maaaring itago si Marco. Wala na ang pagmamahal tulad ng dati. Naramdaman niyang pagod, sobrang pagod na sa lahat ng mga lihim at kasinungalingan. Ngunit naintindihan din niya. Walang katotohanan ang maaaring itago magpakailanman. Nabuhay si Maria sa sakripisyo at sakit, ngunit kailangan din niyang harapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyon na ginawa niya. Marco! Mahinang tawag ni Maria, nanginginig ang kanyang boses. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad, ngunit ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa'yo. Itinago ko ang lahat upang hindi ka mabuhay sa mga panganib na hindi ko maiiwasan. Tumayo si Marco ng tahimik, walang sinabi. Tumingin siya sa kanyang kamay. Kung saan hawak niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga itinago ni Maria. Ang mga larawan, ang mga numero, ang mga dokumento na may kaugnayan sa organisasyon na kailangang harapin ni Maria. Lahat ay isang katotohanan na hindi maitatanggi. Gusto niyang tanungin si Maria, gusto niyang maintindihan ang lahat, ngunit isang bahagi sa kanya ang ayaw ng makinig. Natatakot siya na ang katotohanan ay magtutulak sa kanya sa isang mundo na hindi na siya makakabalik. Tumingin si Maria kay Marco, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Patawad. Sinabi ni Maria nang may nanginginig na boses, ayokong saktan ka, ayokong itago ka magpakailanman. Ngunit natatakot ako na kung sasabihin ko ang katotohanan. Hindi mo ako kailanman mapapatawad. Natatakot ako na mawala ka sa akin magpakailanman. Mahal kita, Marco, at gusto lang kitang protektahan. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay mas matalas kaysa kailanman. Bakit hindi mo sinabi ang katotohanan sa akin sa simula pa lang? Maria, mahal mo ako ngunit itinago mo ang lahat sa akin. Sa tingin mo, hindi ko kayang harapin ang mga bagay na hinaharap mo. Umalis si Maria ng isang hakbang na parang ang mga salita ni Marco ay tumama sa kanyang puso. Hindi siya makasagot. Ang kasinungalingan na nilikha niya, ang kanyang katahimikan, lahat ay hindi na maaaring bigyan ng dahilan. Ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal kay Marco. Ngunit ngayon ay hindi na niya siya maaaring protektahan pa. Marco, ginawa ko ang lahat dahil lang sa ayaw kong madamay ka sa labanan na ito. Sinabi ni Maria, nanginginig ang kanyang boses. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa'yo. Ikaw ang taong pinakamamahal ko at gusto ko lang na mabuhay ka ng mapayapa. Tumingin si Marco kay Maria. Hindi niya maaaring tanggihan na nagsakripisyo si Maria ng sobra para sa kanya, ngunit lumikha din siya ng isang distansya na hindi na maibabalik. Ang kasinungalingan na yon, anuman ang dahilan. Sinabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit ngunit puno rin ng determinasyon. Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo hinayaan na harapin natin ng magkasama ang lahat? Bakit mo ako hinayaan na mabuhay sa dilim, sa kalabuan na ito? Hindi alam ni Maria kung paano siya sasagot. Akala niya ay tama ang ginagawa niya, ngunit ngayon ay napagtanto niya na mali siya.
Nilinlang niya si Marco at hindi niya maibabalik ang nangyari. Umupo si Marco, nakaramdam ng isang matalim na sakit sa kanyang puso. Hindi na siya maaaring magpatuloy ng ganito. Ngunit alam din niya na anuman ang desisyon niya, hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Kailangan niyang pumili. Panatilihin ang pagmamahal kay Maria at tanggapin ang katotohanan o hayaan ang sakit na ito na sirain ang lahat. Sa huli, tumayo si Marco at lumapit kay Maria. Hindi niya maaaring hayaan ang pagdududa at sakit na kontrolin siya magpakailanman. Kahit na hindi niya siya mapapatawad agad. Naintindihan niya na si Maria ay hindi masamang tao kundi isang babae na sinubukan ang lahat para sa kanya. Maria, hindi kita mapapatawad agad, ngunit hindi kita iiwan. Sinabi ni Marco. Tumingin si Maria sa mga mata ni Marco, parang kumirot ang kanyang puso, dahil sa pagsisisi, ngunit naramdaman din niya ang determinasyon sa kanyang mga salita. Hindi niya maaaring baguhin ang nangyari, ngunit alam niya na kahit papaano ay magkasama silang magpapatuloy. Anuman ang mga pagsubok sa hinaharap. Ngunit iyon ang tanging landas upang mahanap nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Kahit na kailangan nitong magbayad ng sakripisyo at sakit. Hindi pa tapos ang kanilang kwento at ang landas sa hinaharap ay hindi magiging madali. Ngunit kahit papaano ay nagpasya na silang hindi bumalik. Haharapin nila ng magkasama ang mga pagsubok. Magkasama silang lalaban para sa pagmamahal at katotohanan. At sa hakbang na yon, alam ni na Marco at Maria na anuman ang mangyari. Hindi na nila hahayaan ang kasinungalingan na kontrolin ang kanilang buhay. Mga minamahal na manonood, ang kwento na napanood ninyo ay hindi lang tungkol sa mga dramatikong lihim, kundi pati na rin sa isang aral tungkol sa tiwala, sakripisyo, at pagpapasya na tumayo at harapin ang katotohanan. Gaano man kasakit, ang pagharap sa katotohanan ay tutulong sa atin na maging mas mature at mas malakas. Isinakripisyo ni Maria ang lahat para sa taong mahal niya. Ngunit sulit ba ang mga lihim na yon para sa halaga na kailangan nating bayaran? Mula sa kwentong ito, natutunan natin na walang mas mahalaga kaysa sa katotohanan at katapatan sa bawat relasyon. Ang sakripisyo ay kinakailangan, ngunit kung hindi natin ibabahagi ang katotohanan, minsan ay hindi natin sinasadyang magdulot ng mas maraming sakit sa mga taong mahal natin. Bawat pagpipilian sa buhay ay mayroong mga kahihinatnan at hindi tayo maaaring mabuhay sa kasinungalingan magpakailanman.